So, patuloy po nating babalik ang aral. Yun pong ating natapos na at ipagpapatuloy po ito at tatapusin ko na rin ngayon. So, when the church becomes irrelevant, yung pong priesthood ni Anas at ni Caiaphas, ito po ay magbiyanan. At kung paano nga pong sinabi ni Pastor Wilbert, okay? So, if there is no revival of the heart, renewal of the mind, and transformation of life among God's servant, so hindi lang po ako yung servant, bawat isa po sa atin ay servant ng Panginoon. Kaya si pastora lang naman yan, yung mga leader. Hindi po, bawat isa po sa atin ay tinawag upang maging servant ng Panginoon, and transformation of life among God's servant, then the church will become irrelevant and spiritual cynicism will abound. So isang makita po natin, nung sabi ko po sa inyo, ilan po yung nasabihan ko, panoorin niyo po yung kay Miles Monroe na Discovering Your Personal Leadership. At kasama po nung time na sinabi ko po yun sa inyo, dun din po ako napalaya. Dahil sa kalayaang yon, yung pong Proverbs 23 verse 7. Kasi nga malimit pong sabihin, as a man thinks, so is he. Pero nawawala po doon, as a man thinks in his heart. Kaya po nung nakakita ko ng table map na may puso. So yun po yung binili ko, nag-iisa na lang. At inilagay ko po doon, dahil isang lugar lang naman yung kinakainan namin ni Dorothy. Tsaka ko isinulat yung Proverbs 23 verse 7. So kung ano yung iniisip mo sa iyong puso, so is he. So kung iniisip mong malakas ka, magaling ka, yung magaling na yung pinagaling ng Panginoon. But yes, bawat isa sa atin may inilagay ng skill ang Panginoon at yung skill na yan ang gagamitin niyo po para sa gawa ng purpose and destiny nyo sa inyong buhay. Na kanya nang itinakda bago pa tayo isilang dito sa mundo. Meron na po, yun lang paglakad doon sa destiny na yon, yung kailangan nating diskubrihin. At ano po yung spiritual cynicism? Ang spiritual cynicism ay hindi simpleng pagdududa. Sino na po dito yung nagdududa sa Lord? Yung nagdududahan nyo ba na kung paano niya sinabi? Yung prayer, di ba? Pakibanggit nyo nga po yung sa prayer ng sa Matthew 7, yung Our Father. Okay. So ano po nakikita nyo sa panalangin iyon? Di ba? Mula dun sa give us this day our daily bread. Ano pong pinapakita doon? Nais ng Panginoon, araw-araw sa Kanya tayo umasa, hindi sa lakas natin. Yes, may kaya tayong gawin. Yes, may hanap buhay tayo. Yes, tayo ay employed. Pero kung mapapanood nyo po yung sa personal leadership, dapat po kayo deployed. Kaya lang, dahil doon sa education system, ang ginawa, kailangan employed tayo. Yan. Pero sabi nga po, the moment na mapalaya kayo, talaga makikita nyo na kayo po ay deployed. So sabi nga po, tumigil na ba tayong umasa sa Lord na kaya niyang i-provide kahit na gaano kataas ang magiging presyo ng gasolina bukas. O, di ba? Yung sinabi na, magkano? 11 pesos ba? Ha? Mababa pa yun? mas tumaas pa ba? Okay. Yun. So, makita po natin na anong naisip nyo agad? The Lord will provide. At the same time, yun pong pagdidesisyon, saan tayo pupunta, kailan tayo pupunta. Ako kanina talagang, sabi ko nga, para makapag-meeting kami na maaga nila pastor, dapat nga sa Chowking pa
Buti na lang may chow pandesal dito, tsaka kape. Wala po akong nabook. So, imbis na kung saan ako pati angkas, grab, wala talaga. Sabi ni Dorothy, Mami, linggo ngayon, baka tulog pa yung mga driver. So, ang ginawa ko po, nagbiyahe ako Pakalayaan. Pagdating doon, merong joyride. Itinanong ko, magkano singil mo hanggang dito sa Princeton? Mura lang. 110, sabi niya. 110 lang po. Tulog, eh. So, kahit wala akong jacket, may face mask lang akong bitbit. So, lakad po. Kaya nakarating ako dito bago mag-7. So, isang biyaya po ng Panginoon, na sabi nga huwag tayong magdududa sa Lord. Gaano man tumaas at gaano man magbago yung ecosystem, lalo na po pag may mga gera, may bagyo, pero nakikita niyo kung anong ginagawa ng, hindi naman may offensive na, wala ka naman sa China eh. Pero yung pong nagiging, ng Panginoon sa China. Yung tsaka yung sa mga iba-ibang bansa, at napapanood ko ano ba yung nangyayari dito. Pero, kaya ang pinagpapasalamat ko po, anong ginagawa ng Panginoon sa ating bansa? Hindi kasi kasing lala. Huwag naman maging kasing lala. Pero pinagpapasalamat ko po, yung mga opisyal na ginagawa yung kanilang katungkulan. So, tanong nyo na ba yung sarili nyo, napagod ka na rin bang maniwala sa Diyos? At, yun pong sabi sa Proverbs 13:12, pakibasa nyo po. Deferred makes the heart sick, but desire fulfilled is a tree of life. Kaya nga po yung lagi tayong umaasang magbabago, umaasang gagaling, at patuloy na maliligtas. Yun, huwag niyo pong i-give up ang inyo pong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala personal sa Panginoon. Dahil alam niyo kung saan sila pupunta. At higit na paghihirap yun habang buhay. Yung may uod na hindi namamatay, yung apoy na hindi namamatay, dito pa lang, may sunog pa lang eh. Talagang na tayo eh. So, kasama po doon, leaders lowering the standards, no Malakay's Day, bago po yung years of silence, priests accepted blemished sacrifices. They adjusted God's standard to keep things running in the temple. At church today, avoid difficult truths, trade depth for popularity, and soften repentance to retain volunteers. So, hindi po natin kaya po salamat sa Panginoon nang sinabi po niya na talagang i-build niya yung kanyang church. Church niya naman po ito eh, hindi ko naman church to eh. Makita po natin, when leaders stop guarding truth, people stop honoring God. So, kailangan po talaga yung truth na natanggap natin ay patuloy po nating ipangaral at patuloy po na makita natin. Huwag tayong titigil sa pag-honor sa Panginoon, the way na tayo ay nabubuhay, yung mga attitude, behavior, pananalita natin, huwag po tayong kainin ng sistema ng mundo. At sabi nga po, how was God's anger provoked in the priesthood during the time of Malakay? So yan po, dinispice nila yung pangalan ng Panginoon while claiming to honor Him. Yung pong mga pag-o-offer ng polluted sacrifices. They lowered God's standard instead of guarding them. At they broke the covenant of Levi. They showed partiality and corruption. And they failed to teach the people properly. Sabi nga po, sino po ba magtuturo sa tao ng tama? Yung katotohanan about sa kanyang salita, paano po i-apply at paano po magmamanifest sa buhay nila. Kasi pwedeng nakakatanggap tayo ng mga turo, pero hindi nakikita sa buhay, attitude natin. O di po ba sa mga churches, ang daming may hawak na cellphone. Kala mo, nagbabasa ng Bible, nandito na nga sa PowerPoint, di ba? Yung pala, nagbabrowse lang. Yan. Hindi ko sa atin yun. Wala ko dito sa atin yun. Okay? So, the truth, God's anger was provoked because the priest despised His holiness, corrupted worship, distorted His law, and led the covenanted people to live a casual, compromised life. Yun po yung wag natin gagawin. Wag po tayong kainin ng sistema
at wag natin i-compromise yung ating pananampalataya at pinaniniwalaan sa Panginoon. So, letter B, what was the condition of the temple and the priesthood during the 400 years of silence? So, after po nung pangungusap kay Prophet Malakay, 400 years naging silent po ang Panginoon. Tanong, nangungusap pa po ba ang Panginoon sa inyo ngayon? At alam niyo po bang siya yung nangungusap? Amen. Salamat po sa tatlong sumagot. Kasi dapat alam niyo ang Holy Spirit nasa atin Hindi naman siya umaalis. Unless na may mga kasalanan kang pinapa-confess na niya, pinagre-repent ka niya, parang sabi nung isang wag mong sabihin yung mahilig lang po mag-joke. Ano ba at sino ba ang Kristiyano? Ito po yung mga tao na pinagsisisihan yung kasalanan ginawa nila nung Sabado. Nung Sabado lang. At gagawin ulit nila ng Lunes. Hindi naman po totoo sa atin yan, di ba? Kasi the moment na baliwalain natin po yung pagkukorek ng Panginoon, aanihin po natin yung magbunga nun. Limbawa, sinabi niya, humble ka ba? Oo, humble ako. Hindi ka humble ka. Yes, binigyan tayo ng Panginoon ng mga skills, ng mga bagay na kakailanganin natin para ma-fulfill yung kanyang purpose at yung destiny niya sa ating buhay. Pero dito makita po natin, nung condition ng temple, during po ng 400 years ng silence, it is under the Persian rule, una, at nung pangalawa ay it is under the Greek rule. So ito pong picture dito, ito po yung makita natin na kasama po doon sa propesiya. Sa Daniel 11:21, at kapalit niya ay lilitaw ang isang kasuklam-suklam na tao na hindi nabigyan ng karangalan ng kaharian, ngunit siya'y darating na walang babala at kukunin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya. So, sa panahon po natin, maraming mga pandaraya ang ginagawa. At salamat po doon sa mga nagbibigay ng babala na ultimo mukha mo, kaya na palang kopyahin. Yan. So, maging aware mo tayo at yung wisdom na binigay ng Panginoon sa atin na hihingi sa inyo ng na kung anong nangyari, mukha mo yung nakalagay, pero hindi naman ikaw yun. Kaya dapat po maging patuloy na aware tayo sa mga pangyayari ngayon. Sa Daniel 11:21-45, sabi nga po, stop sacrifices, erected an altar to Zeus, and sacrifice unclean animals. May binababaan ho ako dyan sa may Cavite, Seiyus naman ang tawag. Okay? The high priesthood became political and could be bought. Yan. Kahit po mga pare, pwede na pong bilhin. O ibig sabihin, pwede nang bayaran. Legitimate high priests were replaced for political reasons, and this one was the lowest points in Jewish history. So, makita po natin yung third, ano po yung condition ng temple noon, yun pong the Maccabean Revolt, the Hasmonean period, and the fifth, yung under the Roman rule. In 63 BC, Pompey conquered Jerusalem. Herod the Great appointed as king, vastly expanded and beautified the temple, so made it one of the most magnificent structures in Roman world, and appointed high priest for political loyalty. At yun pong makita natin na yung temple fully functioning throughout most of the period, desecrated under Antiochus IV, restored by the Maccabees, and greatly expanded under Herod the Great. At yung priesthood naman po, o yung kalagayan po ng mga pare ng panahon yon, began as hereditary and stable, became politicized and corrupt under Hellenistic rulers, at combined religious and royal power under Hasmoneans, and controlled and manipulated by Rome
in the first century. So, isang bagay po na makita natin, bottom line, the period was not spiritually silent, but politically turbulent. The temple remained central to Jewish life, but the priesthood increasingly became entangled with politics, foreign control, and internal sectarian division, setting the stage for the religious climate of the New Testament. So, pupunta na po tayo sa part 3. Why was there two high priests in the time of John and Jesus? So, ano po ba yung biblical qualification ng high priest? Unang-una, chosen by God from the line of Aaron. Hindi po pwede maging high priest kung hindi ka nasa lahi, kasama sa lahi ni Aaron. Walang may pangalang bata dito sa atin na Aaron. Wala na. Yan. At confirmed through consecration. So a high priest was not elected, he was not politically installed, he was divinely designated. So makita natin din po, the high priest served for life. It only ended at his death. So ito po yung parusa, sabi nga po the assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send the accused back to the city of refuge to which they fled. The accused must stay there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. At dito po sa bilang or Numbers 35:25, kung mapatunayan lang na hindi niya sinasadya ang pagpatay, ngayon po panahon natin sinasadya na yung pagpatay. Di po ba? Yung mga rider na hindi na lang, sabi nga, hindi na lang kinuha yung motor. Hindi talagang pinatay pa at yung pagkasaksak na gano'n, talagang ginanong-ganon pa. Di ba? Kaya talagang sinandyang pinatay. At ang gumawa, hindi naman minor. Okay. Oo, yun. So, yung makita po natin sa panahon natin na nangyari, pero dito po makita natin, kailangan proteksyonan ng sambayanan ang taong nakapatay laban sa mga tao na gustong maghiganti sa kanya. At ibabalik siya sa lungsod na tanggulan kung saan siya tumakas. Kailangan magpaiwan siya roon hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na itinalaga sa paglilingkod. So maging updated po kayo sa mga balita. At makita po natin at ipanalangin na patuloy na ang Panginoon na mag-ingat sa bawat isa sa atin. Mga magulang, meron po bang mga ministering angels ang inyong mga anak sa everyday na pagpasok nila? At patuloy na makita po natin, nagagamitin sila ng Panginoon. Kahit po yung anak ko, kasi po nagre-raise up na ng Jacob's generation ngayon, mga kabataan na po yun, 40 years old below. Kami po mga Isaac kami. Tapos na po si Abraham. Mga 3 generation. Isang biyaya po ng Panginoon na kayo. Pakisabi nga po ng mga kabataan, ako. Ba ayaw magsabi, hindi, yung Isaac yung sumagot, hindi yung Jacob. Makita po natin. At na kayo ay gagamitin ng Panginoon. Kahit po yung mga bata, nasa si Elise, si Erin. nawala si Erin. Isang, yan. Tinuturuan na niya si Jed. Okay. So, isang biyaya po ng Panginoon. So, bakit po may dalawang high priest? So, ito po yung high priest, yung priesthood ni Annas at ni Caiaphas. He was appointed high priest by a Roman governor, Publius Sulpicius Quirinus, around AD 6. So, under Roman rule, the office became subject to removal and political control. So, kasama po dyan na itinalaga. So, dyan na po nagsimula yung paghahari ng Roman Empire. Then, Annas did not inherit the office traditionally. He was installed by imperial authority because of the following reasons. So, he belonged to an influential priestly Sadducean family. He was politically cooperative with Rome. He could maintain order in Jerusalem, and he had strong connection
among the temple elite. So yan po yung dahilan kung bakit po siya na-elect or yung pong naitalaga bilang high priest. Rome preferred leaders who would preserve stability and prevent revolt. At Annas was removed from office around AD 15 by Valerius Gratus. Okay. So, yung pong 5 of his sons later became high priests at Caiaphas, his son-in-law, became the high priest. O, makita po natin, but Annas remained the real power behind the priesthood. So, yung pong kanyang biyanan pa rin. Bagamat siya yung itinalaga ng Romans, pero ang nagpapatakbo, parang di ba? Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Sa Senado. Diba? Pero wag na ho kayo magko-comment ng masama o ng hindi mabuti. Kung napapanood nyo man. Huwag nyo na nga magalit kayo. Diba? O talaga naman to si ano. Ako lang ho, natatagalan, paulit-ulit. Ang dami sabi ng ilatag na nga, ayaw pang bilisan, ganun lang. Okay. Pero wala ako sinasabi, di ba? So, pinapatanggal lang. So, sa John 18 po, 12 to 13, kaya't dinakip at ginapos si Jesus ng mga kawal at ng kanilang kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo. Siya'y dinala muna kay Annas sapagkat siya'y biyanan ni Caiaphas na pinakapunong pari ng panahong iyon. So, yun po yung kanyang So, dito po makita natin si Annas, former high priest with continuing religious authority and influence, samantalang si Caiaphas naman, the official Roman appointed high priest. So, the two high priests reveal, ano po yung kanilang pinapakita? Institutional power versus spiritual authority, political appointment versus divine calling. Pwede kang ma-appoint, pero hindi ka naman doon tinawag ng Panginoon. Parang sa atin po, although may mga bagay po na kaya ka inilagay dyan ng Panginoon, kasi andyan yung purpose and destiny mo. Anong job mo? Job description. Marami. Hindi, yung nakalagay sa ID mo, ano ka? Duty engineer. Duty engineer. Pero ano yung work mo? Duty engineer. Hindi, yung work. Anong ginagawa mo? Preventive maintenance, corrective maintenance. Yun ang purpose mo. Kasi yun yung work mo. Okay? So, iba po yung job title nyo. Job title, yung duty engineer. Yung position. Duty engineer. Pero ano yung work na ginagawa mo, yun ang purpose ng Lord sa iyo. Diba? So, isang biyaya po ng Panginoon yon. So, God bypassed the temple hierarchy and raised a prophetic voice in the wilderness. At nakita po natin, when leadership structure became politicized, God often raises reformers outside of the established system. So, sino po yung tinawag niya? So, Luke 3, 2-6, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So, yun po yung tawag kay John at sa bawat isa sa atin. Na patuloy pong ibahagi ang kaligtasan na dulot ng Panginoon at yung magkaroon ng personal na relationship. Kasi maraming tao, may mga religion, pero walang personal na relationship sa Panginoon. May mga Kristiyano nga nagko-confess na Kristiyano Minsan hindi pa makita na buhay ang Panginoon sa kanila. Tama po ba o hindi? Hindi kayo makasagot. Hindi lang sa church natin. Kahit po sa mga pagka nagtitipon ho kami, talagang may mga ganon. Kasi nga, baka nakain na ng sistema. Yun ang wag na wag niyong gawin. Sabi ni Mayor Bico. Pwedeng hindi tayo kainin ng sistema. Pwedeng na tayo sa may nagpapalakad ng sistema, pero pwedeng hindi tayo kainin. Kung hahayaan nyo. Sabi nga po,
every day, laging may choices tayong ginagawa. So kung paano po yung, hindi ako kakainin ng sistema, sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, paano po yung kinanta natin, di ba? Yung grasya ng Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo kakainin, pero kailangan tayuan mo. Di po ba? Yung paggamit lang ng oras natin, mga kabataan, gumawa na ba kayo ng percentage saan nauubos ang paggamit nyo ng 24 oras? At ang pinakahuli niyan, yung oras ng inyong pagtulog. Pinakamaliit na porsyento. Gawan nyo. Kayo naman yung mga marunong, di ba? Kasi ako, pag gagawin ko yun, aabutin ako ng siyam-siyam. Pero alam ko, talagang ang kulang pa rin sa akin yung pagtulog. Mas mahaba pa yung oras nyo ng pagkain. Hindi naman. Parang napataas ang leeg si Cloud, ah. Hindi naman halata. Di ba? So, yung mga bagay po, 24 oras lahat tayo meron. Paano natin ginagamit ito? Pag tinitignan ko lang, ilan ba yung nakapagbasa ng Bible eh? Hindi pa maka-vote eh. Diba? Salamat po kay Ate Bajet na patuloy na everyday, hindi nakakalimot. At huwag lang nating basahin, i-meditate natin, pagbulayan natin, at siguraduhin natin na i-apply natin sa ating buhay. Isang paraan po yun na lumalago tayo sa Panginoon. Huwag natin balawalain ang salita ng Panginoon. Give us this day our daily bread. Sa practical, gusto niyang umasa tayo sa Kanya, at yung daily bread, yun pong ating spiritual na pagkain. Minsan yung pang dinideprive natin sa ating sarili, yung spiritual na pagkain. So, sabi nga po, as it is written, the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. So, ang sabi po dito, prepare the way for the Lord. Paano natin piniprepare ang way ng Panginoon para makapag-minister siya through us sa iba? Okay? Make straight paths for Him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crook roads shall remain straight, the rough ways smooth, and all the people will see God's salvation. Kaya nga po yung sabi natin, walang taong hindi makakarinig about sa salvation ng Panginoon bago siya mamatay. Ang tanong, kung tinanggap lang. Kaya nga pag yung mga mahal ko sa buhay na namatay, natanggap kaya nila si Jesus? Kasi wala naman ako nung time ng kamatayan nila eh. Pero yun po yung maging malinaw sa isip natin. Hindi pwedeng hindi tayo gagamitin ng Panginoon sa pagbibigay po ng mabuting balita para sa kanila. Kaya balikang aral nyo yung mga one-to-one na atin po natapos. So, pang-apat, what kind of a person did God seeks to deliver back the message of the Lord? So, when priesthood becomes corrupted and political, holiness becomes optional. So, when holiness becomes optional, God looks for a remnant. Nung pinagbubulayan ko po ito, sabi ko nga nung time na tumayo po ako dito, Lord, tutuloy pa ba ako dito? At kaya makailan lang po, kung hindi ako naka-receive ng sagot. Lord, pinapatigil mo na ba ako? Okay lang po sa akin. Hindi ko ako mag-aasawa. Yun po, sabi ko, kung iba na yung maglilido, sabi ko nga kung i-close sa yung church, kasi nga, nung time po na tinatanong ko, Panginoon, magre-raise up ka ba ng kasi kailangan na ho ng Jacob's generation. Ito pinaalala sa akin ng Lord. Kaya po kayo, mga remnant kayo, at yan po yung binigay sa akin ng Lord, mag-i-start mag-build ang Panginoon. Kaya huwag niyo sasabihin hindi kayo lumalago. Ang magiging basihan nyo lang kung hindi kayo lumalago, yun paano nyo binibigay ng mabuti yun pong oras at panahon nyo sa Panginoon. So, okay naman.
Hindi mo lang pinapawisin. Okay. Kayo na yung mga pawisin. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, sanay tayo sa mga aircon. Okay? So, Luke 3 verse 2, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, at saang lugar pa? In the wilderness. Hindi naman siya nag-aani ng pinya nung panahon yun. Pero nasa wilderness siya, malayo sa mga tao. At dito po, ano po yung definition ng corrupted priesthood? Influence replaces anointing. Pangalawa, connections replace consecration. At dito nga po makita natin yung pong consecration, siniset apart ka. Yes, nasa gitna ka ng sistema, pero hindi ka kakainin ng sistema. Mga anong sistema sa school nyo? Cloud at CJ. Nangungopia ba kayo sa mga klase nyo? O, di ba? Sama yun eh. O, hindi naman kayo naglalagay sa mga teacher nyo. Sir, paano na yan? Di ba? Kaya, at siguraduhin nyo kung kayo ay nanood ng teach you a lesson. Yung lesson yung makuha nyo. Hindi yung mga paraan, paano nila nakuha yung lesson. Kasi nasa huli na lang yun eh. Kaya nga nagulat ako nung mga minor de edad. May dalang may mga dalang kutsilyo. O kahit ultimo cutter, yun ang sa leeg. Kaya nga yung school na yon sa General Trias yata yun, di ba? Mga nakachinelas na lang. Nang pumasok yung mga estudyante. Yung mga ganong klase. Dahil nga po, tsaka may metal detector na rin yata. Okay. So, dito makita po natin na titles replace transformation and strategy replaces surrender. Yan. Mahilig tayo mag-strategize. Wala naman po problema na mag-strategize. Kaya lang, wag mo nating hayaan na yung strategy ay yung pong pag-surrender natin sa Panginoon ay ma-replace. At sabi nga po, the priesthood in the times of John and Jesus, leaders protects positions. Yung bagang, alam mo yun, pag yung alam mo nang tapos ka na dun sa time period na ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi ka maghihinayang na iwan yun kasi may pinapagawang iba sa iyo ang Panginoon. Si Nanay Globa o si Brother Boy ang pinaka may edad dito? Ilan taong ka na, Brother Boy? Ha? 70, Nanay Glo. 74. Talaga, di ba? Talagang di ba? Magsa-75 na. Talaga. Marami pala magpa-5 dito. Okay. So, makita po natin na kahit po doon sa kanilang edad at kahit na anong edad natin, pwede tayong gamitin ng Panginoon kahit yung mga bata. Kaya lang, sabi nga, yung posisyon natin sa lipunan, ano man ang posisyon natin sa lipunan, kaya kayong gamitin ng Panginoon. Huwag niyong yung status ko nyo or mahirap lang ako, wala akong pera. Hanggat may 20 ko ka dyan sa bulsa mo, may pera ka. Tama ba po ba? Hindi lang naman 20 ko yung laban ng bulsa mo. May piso yan. May 5 piso yan. Yan, di ba? So, minsan kasi yung isip natin na pag wala akong ganito, baliwala ako. Sino naglagay niyan? Yung sistema rin, tsaka yung ikaw din. Inisip mo, ganun ka. Pero makita natin yung pagkalikha sa atin ng Panginoon. God created us in His image and likeness. Kaya kung anong meron ng Panginoon, meron din tayo kasi siya yung nag-create sa atin Even yung buhay natin, hanggang kailan tayo mabubuhay. Ako sabi ko, Lord, hanggat may lakas ako, hanggat may pinapagawa ka sa akin, gagawin ko. Kahit marami na pong diferensya physically yung katawan ko. Hindi naman marami, konti lang. Pero kailangan po, mga kabataan, matuto na kayong mag-iwas-iwas sa mga hindi magagandang kainin na nakaka-apekto sa katawan nyo. Ano man ang itinanim nyo, aanihin nyo din. Iwas na sa milk tea, iwas na sa french fries at yung mga budbud-budbud.
para po maingatan, bud. Mga powder, yan, di ba? Matutunan ho kayo sa mga may edad. Kasi kasama rin ho ako doon. Kung ano yung mga pinagtatanim kong pagkain noon, o inaani ko ho ngayon. Yung, kahit na pag sinabi na lang, 47 years ka nang may diabetes. Pero hindi halata. Kaya nga, pag lumalakad ho ako, gusto ko may nakalagay akong ano dito sa kamay. Kasi pag sinasabi kong PWD ako, parang hindi maniwala. Lalo na nakikita nila, nagmamadali ako. O, di ba? Pagsakay sa MRT, hindi mga ganong klase ba? So, dito po makita natin, may time period po, may due date ang Panginoon sa mga posisyon na meron tayo. Kaya habang nasa posisyon pa, bilang estudyante, bilang businessman, bilang mga employed kayo, hindi lang huwag maghihintay ng retirement. Kasi after ng retirement, may gagawin pa rin kayo, may papagawa pa din ng Panginoon sa inyo. Pangalawa, institution protects reputations. Okay, so wag mo tayo masyadong maging sa sistema ng mundo at yung pong sa ating reputasyon. But heaven searches for purity. So dito po makita natin, the now word of God did not come to the temple hierarchy. The now word came to John in the wilderness. Every day po, kayang mangusap ng Panginoon sa inyo. Kung uunahin nyo siya pakinggan. Diba? Dito po makita natin, most of the time, God raises up a reformer from a remnant out of a system. So, remnant na naman, na hindi nagpasakop dun sa sistema. It is required for a reformer voice in the wilderness not to be contaminated by the corruption of the system in order for him to receive a message that is fresh, relevant, and institution-provoking. At yung po makita natin, truth that dismantles hypocrisy and deception and brings in change and transformation. So, even sa atin po, transformation physical o personal at transformation. Bago natin matransform, saan tayo nilalagay ng Panginoon na place ng ating dominion. So, wag ho tayong kainin at yan ho yung prayer ko sa Jacob's generation. Even sa mga Isaac, even sa lahat po na wag tayong kainin ng system. May sistema rin sa pamilya, di ba? Maming kayo, hindi. Aminin niya, may sistema rin kayo. Yung mga hindi marunong mag-ipon ng bayarin para sa bills. Alam niyo bang i-manage ang inyong finances, ating finances? Yung mga mabilis bumili. Sabi nga po chinkitan, kung hindi ka naman mamamatay, kung hindi mo makain, kung hindi ka makainom ng milk tea, o makainom sa Starbucks, kung wala kang ipon, kung hindi mo pinaglaanan, at kung hindi mo yung unang iniipon, o itinatabi yung para sa Panginoon, asahan mo na. Kinain ka na kasi ng sistema Yung isip mo, kukulangin ako pag ito'y binigay ko. So, gaano yung personal na relasyon mo sa Panginoon? Wala ko sa notes ko yun. Pero ang tithes po, honor yun sa Panginoon, 10%. The moment na nag-offering kayo, bigay sa mission, lot fund, yun po yung mga tanim nyo. Kaya kung wala kayong tanim, sino po ba yung nag-aani? Yung mga may itinanim lang. Kaya gusto ko rin magtanim doon sa bahay namin ng malunggay, ng okra. Pangkain ko lang po yun. Pero at least, di ba? Kasi nakita ko yung mga kapitbahay ko, may tanim na talong, lalaki na nung dahon pa lang. Hindi pa naman nag-aani. Pero the moment na may itinanim ka, asahan mo may aanihin ka. Ngayon, yung unahin mo, yung pag-honor sa Panginoon. Lalo na po ngayong panahon natin, yung economic natin ngayon. Nako, pag wala kayong tanim, asahan nyo. Dahil mas papahirap na po. Bleeding ka kung ang season po natin ngayon.
Kaya bukas, bago magtaas ng presyo ng gasolina, ano na naman kayo? Full tank. Yan. So, di makita natin. At dito po, sabi nga po yung pong makita natin. Pakisabi nyo nga po, part ako ng transformation at transformation. Yan. So, may nation kayong itatransform. Okay, narinig mo, Panginoon, yung kanilang sinabi. Sa Luke 3:7-8, John said to the crowds coming out to be baptized by him, yan, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. Produce fruit in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. At makita po natin dito, Luke 3:9-11, the axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. So yun po, yung preaching na ginawa ni Dr. Luke. Yan. Pero makita po natin, nagtanong yung mga tao, unang-una, what should we do then? The crowd asked. May sagot po agad si John the Baptist. Okay? Si Apostle John. Sabi, anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Kaya salamat po sa mga nagdadala ng pandesal, kape, palaman. So kung makita po natin, hindi naman sila kasama doon sa crowd. Pero yung pong mga itinatanim nilang pandesal, hindi naman aani din sila ng pandesal. Okay? So, makita po natin, may aanihin. Yan. May from Baclaran, may from Cavite. Di ba? May mga ganong klase ba na makita po natin. Kaya hindi ko doon natatakot na baka wala kaming almusal. Yun nga lang, minsan hindi ako makaporma dahil maaga ho ako nag-aalmusal. And every 3 hours po yung kain ko para hindi ako bumaba yung sugar. Okay? So, makita po natin, pangalawa, so crowds yung una. Pangalawa, even tax collectors came to be baptized. Teacher, they ask, what should we do? Don't collect any more than you are required to. So, mga taga-BIR po ito. He told them. Then, pangatlo na tao, some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. So, soldiers na sinabi yun, ha? So the people were waiting expectantly and were all wondering if in their hearts if John might possibly be the Messiah. So makita po natin dito, nasa marketplace, yung mga gusto magpabaptize sa panahon natin ngayon. Di ba? May crowd, meron pong tax collectors, may soldiers, at makita natin na may sagot lagi si John. Pag natatanong tayo, meron po ba tayong sagot na base sa mga prinsipyo, values na ating pong pinanghahawakan sa Panginoon at sa Kanyang salita? Pag natanong po tayo, pwedeng opinion mo, pwedeng suggestion mo. Pero makita po natin, mas maganda na i-share mo ano yung prinsipyo sa salita ng Panginoon. Na makita po natin nais niya. May hindi naman ito utang gila. Meron po akong kasama sa waiting shed. Nakilala niya ako. Hindi ko naman siya nakilala. Kaya tinanong ko yung pangalan na, nilimutan ko. Inalok lang niya ako na, pag ano sa akin ka na bumili ng bumbilya. Marami akong mga klase ng bumbilya. Nandun lang din sa loob ng subdivision namin. Tapos yung napag-usapan namin, yung mga patungkol dun sa mga estudyante. Sabi ko, tsaka yung mga pag-aaway, mga gyera. Sabi ko, ganyan ho talaga ang panahon natin, lalo na po, malapit nang dumating si Jesus. Simple lang. Kasama naman na po yan sa propesiya na bago dumating si Jesus, talagang pagulo na po ng pagulo ang panahon. Tapos dumating na yung L300 na sasakyan. Nagpaalam na ako sa kanya. Simpleng paraan na maibahagi
Pero minsan dadayuhin ko siya dahil naibigay na niya sa akin yung block at saka yung lot niya at yung street na kung saan siya nakatira. So, ano pong kind of person God is seeking to make the church more relevant in this season? First, a person who will not compromise his calling over popularity and public acceptance. Wala naman po sigurong nag-content sa inyo dito na binalibag yung aso niya. May nagko-content ba sa inyo? Hindi. Di ba? Yung bagang, okay lang maglagay ka ng content na makakatulong eh. Gusto lang niya may manood sa kanya eh. Binalibag yung kanyang aso. So, we must return to our calling, voice in the wilderness, before campaigning for acceptance. Minsan kasi inuuna natin, ma-accept muna tayo dun sa crowd or yung sa mga kasama natin sa school, sa opisina, bago po yung, sabi nga po, na hindi ka naman pagkakamalang suplado or suplada. Hindi yung puro kaiwas. Ay, masama yan. Mapakinggan ka lang na pinag-uusapan nila eh. Uy, naririnig kayo ni Jesus. May mga maring tirada rin tayo minsan. Makinig ka lang. O di pagka may lumapit sa'yo, hiningi ang iyong opinion, ito ka mag-concentrate. Hindi yung mismong ano. Minsan nilalahat natin yan. Unless nakausapin ka ng Lord, sawayin mo sila. Di ba? Kasi nagiging religious tayo pag ganun. So, pangalawa, we must prioritize consecration, being set apart before coronation. Sa Isaiah 6:8-13, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here I am, send me. So, pag narinig niyo ba yung Panginoon na nagtatanong sa inyo, sino kaya ang ipapadala ko? Hindi naman nagtanong, saan mo ako ipapadala, Lord? Bago niya sinabing, here I am, send me. And he said, go and say to these people, hindi madali yung pinapagawa. Keep listening, but do not comprehend. Keep looking, but do not understand. Make the mind of these people dull, and stop their ears and shut their eyes so that they may not look with their eyes and listen with their ears and comprehend with their minds and turn and be healed. So, gustong gumaling, pero iba yung pinagawa ng Panginoon. O, ito, gawin mo. Hindi madali. Ang sagot ni Isaiah. And I said, hindi niya kinwestiyon, Lord, bakit naman ganun yung gagawin ko? Pinagagawa mo sa akin. Eh, gusto nga nilang gumaling sila. Pero ang tinanong niya, how long, O Lord? Gaano katagal ito gagawin? And he said, until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and the land is utterly desolate, until the Lord sends everyone far away, and vast is the emptiness in the midst of the land. Even if a tenth part remain in it, it will be burned again, like a terebinth or an oak whose stump remains standing when it is felled. The holy seed is its stump. So, dito po makita natin na sabi nga marami na ba kayo nakikitang walang laman? Yung houses without people? Kaya pag pupunta po ako ng Baclaran, tinitingnan ko, Lord, alam mo dito yung mga At may nagbalita po sa akin, yung building na inuupahan nyo doon, wala nang umuupa. Umalis na yung in-check. Siguro hindi na ni-renew yung kontrata. Ay, ganun po ba? Dami nga nagpapaupa na doon eh. Alam mo, makikita ko naman. Talagang maraming mga walang for rent. So, inaantay ko pa lang po yung sagot. Ganun, may sagot, may inaantay na sagot. At yung instruction po ng Panginoon. Then, pangalawa, sino po yung pipiliin ng Panginoon? A person whose commitment to personal holiness is shown in the environment he is living. Yung alam mong ilag sa iyo ang tao pag may ginagawa silang masama. Although sa tapat po namin, yung mga naggumagawa doon, naninigarilyo nung una.
Hindi ko sinabing hindi na nanigarilyo ngayon. Eh, ako yung tagawalis ng mga, ano yan, upos ng sigarilyo nila pag tinapon nila dun sa may daanan namin. So ngayon, wala na ako nakikitang upos. Kasi may nakalagay ho dun sa basurahan namin, sa yung pinagtatakon, yung goma, na, ano ba yung nilagay ko doon? Jesus loves you yata yung nakalagay. Yun lang sa may basurahan namin sa labas. Although hindi nga ho ako pala labas na tao. Minsan ho, gagawa ako ng mensahe, maghapon lang ho ako sa loob. Nakaupo, ultimo yung oras ng pagkain ko. Nalilimutan ko, kaya nag-hi po ako. Kaya sabi ng anak ko, pag ano mami, mag-alarm ka. Kasi every 3 hours, kailangan mo kumain. Hindi ko kain lamon ha, yung kain lang, snack, konti-konti. So hanggang ngayon, inaaral ko pa rin po yun. Pangatlo, a person who carries cities, nations, and generation as his burden for intercession. Kung saan kayo inilagay ng Panginoon, yun po yung burden nyo. Maging yung cities. Ayan, may binalita si Brother Jampo. Ayan, lalagay sa baklaran. Gagawin. Pinag-uusapan pa. Lalaki yung magiging ng baklaran. Ano yung purpose ng Lord? Yun ang kailangan nilang yan. Right. Sabi nga po, pati generation as his burden for intercession. At makita po natin ngayon, yung 5th generation na po ng leadership ang ating nilalakaran ngayon. Then, pang-apat, a person who demonstrates a lifestyle of sacrifice when it comes to advancing the kingdom mandate. Hindi yung nandito ka lang para umupo at makinig. Pero yun pong alam mo na yung mandato ng paghahari ng Panginoon ay patuloy mong dinadala at ibinabahagi sa iba. Na gusto mo na baguhin ng Panginoon, hindi naman ikaw magbabago pero ikaw yung magbabalita paano babaguhin ng Panginoon. At kung gusto makinig sa'yo, di praise God. Kung ayaw naman, ipanalangin mo. Sabi ko nga, pagka mga magulang, actually hindi sa magulang pagka may sinabing problema sa yung anak mo at makikinig siya, well and good. Pero kung ayaw niya makinig, wag mo nang ipilit. Antayin mo siya yung kusang lumapit sa iyo kasi nakapag-desisyon na niya na gusto niyang baguhin kung ano man yung mga bagay na hindi tama sa kanyang buhay. At mga anak, wag na wag kayong hindi magsasabi unang-una sa inyong mga magulang, sa inyong tatay, lalo't higit. At mga tatay, maging ready po kayo sa pagsagot ng tama. Hindi, may ginagawa ako, busy-busy pa ako eh. Kung busy kayo, sige, laanan na natin ang oras. Pakainin mo ako sa Chowking habang sinasabi niyo. No? Hindi. Yeah, ibig sabihin, mga ganong klase, huwag niyong isang tabi. May ginagawa lang ako saglit, anak, pagkatapos ko. Sige, mag-usap tayo. Pakikinggan ko ano man ang hinaing mo. Ano man yung burden nyo, ano man yung pinagdaraanan nyo, magmulan nyo yan eh. Sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon, sila yung steward sa inyo. Tapos kung kani-kanino nyo sinasabi, sa mga friendster nyo, hindi na usong friendster ngayon. Pero makita po natin, magulang po, ang inyo pong unang kailangang puntahan para sa inyong pangangailangan. So, restoring the church to her relevance requires, so nakita na po natin bakit naging irrelevant ang church. Unang-una, repentance in leadership. Sabi ko nga po wala naman po may kasalanan sa leadership. Pero makita po natin, unang-una po, kung may pagsisisi, unang-una sa leadership. At makita po natin, na sabi nga yung po, kaya yung accountability po, isang itinanong nga sa amin ni Pastor Wilbert, kanino ba kayo accountable? Mahirap po kasi sa isang pastor na walang accountability, na hindi pinapaalam ano yung nangyayari, personal sa kanya, personal sa church na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. So, alignment in succession. Yan. Ako po ay si senior na ngayong November.
Kaya inihahanda na rin po namin yung mga kasunod na generation. Hinihingi ko nga po, Pastor Abel, pahingi nga ako ng kopya ng ordination mo. Sabi ko niya, sige, Pastora, bibigay ko sa iyo para ma-edit mo rin yung pangalan. Kasi sabi ko nga na, although ordained si Pastora Bell noon sa kanya pong dating church, pero nagpa-ordain siya ngayon under ng Jesus the Faith Builder Church Indang. At magkaiba ho tayo ng logo. Sa kanila ay mangingisda ng tao. Fish. Kaya yun din po yung kanilang nilalakaran. Sa atin, anong simbolo ng logo natin? So, andun yung Holy Spirit. Ano pa? Shield at sword. Isa pa. Apat yun eh. Lamb. Ayun. Kaya po talaga kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, sa kanila, yun ang binigay. Talagang namamalakaya sila ng mga tao. Pero sa atin, pinatatatag tayo, piniprepare tayo sa marketplace. Kung saan kayo naroon ngayon, kaya kayong gamitin ng Panginoon. Makikita natin nagtuturo si Elijah. Kung saan siya ilalagay ng Panginoon. Magtuturo siya ng subject na binigay sa kanya. At the same time, makakapag-minister siya doon sa mga magiging estudyante. Diba? Ganun din na ang bawat isa sa atin, kahit si Brother Jampo, na isi-share niya sa amin, pag kami mga humihingi ng payo. Kaya tayong gamitin ng Panginoon, hindi lang natin ginagawa. Okay? Purity in stewardship. Sabi nga po, yung pong tapat sa maliit na bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon at yung pong pang-apat, courage in truth telling. Alam natin kasi, sabi nga, di ba? At malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Bakit hindi tayo minsan mapalaya ng katotohanan? O bakit hindi natin masabi about yung katotohanan? Wala tayong tapang. Kasi minsan, alam natin, yung katotohanan, alam natin, hindi natin ginagawa. So, yun po yung makita natin na kung matapang ka, hindi matapang ka sa mali, ha? Kasi tapang-tapang natin pagka mali na eh. Pero makita po natin na yan po ang nais ng Panginoon para ma-restore ang church, ang totoong church ng Panginoon sa kanyang relevance. At dito po makikita natin, sabi nga, Kingdom Leadership for the 5th Generation Philippines. So, yan po yung inatenan naming 3. Immediate intake. Kasi required ko na po ngayon na talagang mga manggagawa. By next year, yung pong January 13 to 15. Annual summit po yun sa Baguio. Ngayon pa lang, sabi ko, agahan natin kung ilan tayo para lalakarin lang natin yung titigilan natin mula doon sa convention, Baguio Convention. Hindi na po kasi maglakad pagpataas o pababa yung lakaran eh. Yan. Pero exercise na rin po yun. Pero mas maganda, mas maaga. At nung umattend po kami, kasama nga ako sa nag-commit dito sa swim. Hindi ko pa, ito po yung Philippine National Police Academy. Na sabi nga pag willing po kayo maging life coach, punta lang po kayo dito, ganun. Akala ko naman parang i-orient pa kami ano yung dapat namin gawin. Bigla nag-text ko sa mga pagka-uwi namin, ilang araw lang. Pastora, ito po yung topic for this. Kailan po kayo pupunta? Pupunta. Yung dalawang kasama kong babae, kasi hiwalay naman yung lalaki at babae doon sa mga kandidato, yung mga candidate para sa pagkapulis. Sabi ko, taga Laguna yung kasama ko, alam mo, pupunta ako mag-isa. Hindi pa sumasagot yung anak ko na. Sabi ko, Pastor, pasensya. Hindi po muna ngayon. Kasi silang Cavite, hindi ko maalam kung saan yung kanilang pinakaano ko. Although may inalok na akong isang retired na maging life coach. Magbibigay naman ng topic. Kasi si Bishop kasama namin doon sa seminar. Pero sabi ko, isang naipayo po sa akin ng tatay ko huwag kayong lalakad na mag-isa lang. Lalo na ako, hindi ko maglakad yung mag-isa. Basta may bawon akong Coke, candy, tsaka tsokolate. At hindi ko kami sitting pretty lang doon. Ito po yung trabaho namin. Pag-seminar, 2 araw yan. Sila yung po, umuwi pa. Ako, pinag-stay doon dahil ako po yung sa registration.
So, doon ho kami natulog. At kung gusto niyo po ng family bonding, nako, magkakaroon na po ng swimming pool doon. Rerentahan nyo nga lang. Okay? Maganda po yung kanilang lugar sa Goshen. So, ang fifth generation po, Philippines, sa fifth generation Philippines, makita po natin na sa biyaya po ng Panginoon, is a digitally integrated, entrepreneurial, authority-skeptical, identity-seeking generation that demands authenticity, excellence, and practical faith expression. Saan po? In the marketplace. So, kung saan kayo naroon, nasa business kayo, sa education kayo, nag-aaral kayo, diyan kayo gagamitin ng Panginoon. Sa community nyo. Even sa bahay lang kayo. Pero marami kayong kakilala na hindi pa nakakakilala. Kaya nga po yung katotohanan na go and make disciples. Hindi po sinabing go and make followers. Kailangan kayo mismo yung titingin na lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. So ano po yung characteristics ng fifth generation? Digital native and AI integrated. At saan po nakalagay yan? Daniel 12:4. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Isaiah 11:9. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be full of knowledge of the Lord as the waters covers the sea. O, di ba? Sabi nga, yung mga AI ngayon, sabi nga ni Elise, si Elise ba? O si Jumbo? yung tumama, yung yung sa puwetan ng aeroplano. Yan. Although, yung mga traffic controller ang may hindi ka gawa. Pero sila po yung talagang responsable. At sabi nga, sa dami ng alam ng AI ngayon, tinignan nyo na ba? Anong ibig sabihin ng pangalan nyo? Tinanong nyo na ba kay AI? Gorgeous nakalagay. Wow! Di ba? So sabi nga, pagka pangit yung interpretasyon sa pangalan nyo, pwede nyo baguhin yung pagkatawag sa inyo. Ako, hindi pa uso si AI, bata pa lang ako, meron nung kasing notebook noon eh. Although yung Susan, kinuha ng nanay ko sa Susan Roses, nung time na yon kasi nung time na panahon niya yon. Pero noon ko pa po tinignan, Susan Lily. Okay, sabi ko, bulaklak to Pero mas expanded pa po ngayon. Kaya sabi ko, hindi pa naman uso si AI nun. Alam ko na yung ibig sabihin ng pangalan ko. Hindi ko nga lang intindi. Ano yun, di ba? Pero yun lang po yung sinabi na pag hindi maganda yung pangalan nyo, pwede naman kayo magpapalit ng pagtawag sa inyo para yun yung pinaka makita natin. Then pangalawa po, entrepreneurial and multi-stream earner. So kayo po yan, mga kabataan. Pangatlo, authority skeptical but justice hungry. Yun nga lang, paano yung pag-express nyo ng inyong kauhawan sa justice. Huwag kayo masyado mainit ang ulo. Okay. Alamin nyo kung paano yung attitude and behavior nyo sa tingin sa mga bagay-bagay. Mentally and emotionally aware. Panglima, globally influenced but identity confused. Yan. Kailangan kilalanin nyo muna sino kayo sa paningin ng Panginoon. Ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Para hindi kayo maging confused. Babae ba ako o lalaki? Meron bang confused sa ganon? Babae ba ako o lalaki? Although ako ho, pag nakakita sa jeep na kasakay ko, may ano to? Yun, naka-lalaki, naka-medyas na pambabae. So, alam mo na agad. Diba? Madali nang ma-detect na yun. Excellence-oriented and competency-driven. Wag lang pong masyado. Ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, isusustain niya yung strength, wisdom, knowledge na kailangan mo. Huwag mo lang siya kalilimutan na siya yung nagpapagawa niyan sa iyo. At pag may pinagkatiwala sa inyong maliit na bagay, gawin nyo kahit wala pa kayong alam.
Kasi isusustain ng Panginoon. The moment na hinakbangan mo na, saka pala niya ibibigay sa inyo ano yung dapat yung gawin. At pang-anim, ay ano ba yan? Ito, hybrid faith seekers. Madali nyo nang makita. Marami na kayong pwedeng pumunta kayo kay AI, pwede kayong gumawa ng sermon, pero isik nyo po ano yung personal na revelation sa inyo ng God. Bago nyo itanong ano ba gumawa ng ganitong sermon? Para mas mabilis. Diba? Pero yung pong talagang marinig nyo ang Panginoon, kahit isang word lang, sa kanya isusustain ano yung mga kinakailangan nyo. So, what should we do to become relevant? Move from pulpit to ecosystem-centered. Konti lang po manggagawa ang kailangan sa church. Kaya kayo patuloy na binibuild up ng Panginoon kung saan kayo nakatira, saan kayo ginagamit ang trabaho nyo, doon kayo gagamitin ng Lord. Yun yung marketplace. Yun yung place ng dominion nyo kung saan 6 na oras, 8 oras kayo doon nag-stay. Teach theology of work. Yan. May mga theology of work po na nakasulat sa Bible. So, hindi nyo, alam mo, sinasabi sa ganito dapat na kung ano yung pinagkatiwala ng oras sa'yo, gagawin mo, doon ka mag-concentrate. Yung mga ganong klase, pero ang tinuturo mo na, ano yung tinuro ng Panginoon? Raise apostolic marketplace leaders. Ano po yung apostolic marketplace leaders? Yung mga matatapang po, ang sinasabi yung katotohanan, nang hindi nahihiya at hindi nag-aalangan. Build multi-platform discipleship at panglima, model transparent leadership. Kaya, thank you, God bless you all. Yan po yung pamilya ni Pastor Wilbert, yan po yung sa bahay nila sa Goshen, at yan po yung kanyang 2 apo. So, una po, yung babae, ang panganay, pangalawa yung lalaking may balbas. Pangatlo po, yun po yung nag-aaral pa, nagpa-practice na sa pagiging doktor. So, yan po yung kanyang baging yung pagbibuild po ng Goshen. Timing din po at provision ng Lord. Kahit nga wala pa siyang sapat na halaga. So, doon po nakita na pinrovide ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. At pag nandun mo kayo, talagang fresh na fresh dahil ang taas ng kisa mo. Kisa mo pa lang. Okay? At saka yung pong excellence ng kanila pong pagkakagawa. Kaya, sabi ko nga, ganitong papagawa ko dun sa pagpasok pa lang. Yung mga bato-bato lang. Yan. Para hindi ka yung mga ganong klase po. At makita po natin as we continue na patuloy kong maging relevant tayo bilang church, ay wag po nating walang bahala ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Okay, purihin po ang Panginoon at tinatawagan ko po si Sister Nina.